Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa. Sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes, Abril 25, 2024, silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Sitwasyon sa supply ng kuryente sa bansa posible pang lumala ayon sa NGCP at Meralco. Pagtitipid sa konsumo, muling iniapila. Arangkada Balita. Dalawang bagyo nagbabadyang pumasok sa bansa sa susunod na buwan. Arangkada Balita. Initan pa naman yung ating mga kababayan. Kahapon ho, nagkaroon ho ng kaunting tikatik pero sa ilang lugar lamang. Kaso naman ang HIV sa bansa sumirid sa mahigit 6%. Arangkada Balita. Balita sa ibayang dagat, 3 bata at kanilang inapatay sa pamamaril ng sariling ama dyan sa USA. Arangkada Balita. Sa NBA, bagong coach ng Brooklyn Nets inanunsyo na. Arangkada Balita. Balitang showbiz, nako, para dun sa mga fans. Buhay pa ba yung mga fans? Tambalang Joshua Lia, magbabalik na raw sa big screen. Arangkada Balita. Abangan sa ating viral news kung aabutin, video ng batang lalaki naghihintay ng face paint sa isang birthday party, umantig sa puso ng mga netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali, makalipas na ang alas 5 na ng morning, kami po inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye na nga ng mga balita, posibleng lumala pa ang kasalukuyang sitwasyon sa supply ng kuryente sa Pilipinas. Ito ang binabalaan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at Meralco sa gitna nga ng tumitinding init ng panahon. Ayon kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangan bantayan kada araw kung bubuti ang sitwasyon ng power supply ng bansa. Para naman kay Meralco spokesman Josel Darriaga, batay sa kanilang datos, hindi pa hindi pa umaabot sa pinakamataas na demand. Ibig sabihin, wala pa ho sa kalingkingan ng demand sa kuryente. Sa ngayon, umabot na sa 13,917 megawatts ang projected peak o tinatayang pinakamataas na antas ng konsumo sa kuryente ngayong taon kumpara sa 13,864 megawatts na naitala noong April 23, 2023. Samantala, umabot na sa tig-20 planta sa Luzon at Visayas habang 9 na power plant ang nagkaroon ng force outage. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita, patuloy namang inihimok ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, ang publiko na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni NGCP Assistant Vice President at Spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na batid nila ang pangangailangan ng mga consumer lalo na ngayong mainit ang panahon, subalit mahalagaan niyang maging masinop sa paggamit ng kuryente. Matatandaang muling
isinailalim sa red alert status ang Luzon at Visayas grid kahapon. Kasama na rin dyan ang Mindanao naman na nasa yellow alert. Dapat po hanggang ngayon magtipid pa rin ho tayo ng konti, gumamit ho lang ng talagang kinakailangan. Yung mga pwedeng ipagpalibang gamit ng kuryente mamayang gabi o sa weekend, ipagpaliban po muna. So yung mga necessity lang ho talaga kasi mahirap naman ho sabihin na tawag dito na huwag gumamit ng kuryente sa init ho ng panahon. Yun na lang ho siguro yung masinop at maayos na paggamit ng kuryente ang dapat natin tutukan. Yan po naman ang tinig ni NGCP Assistant Vice President at Spokesperson Attorney Cynthia Alabanza sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Susot daw muna, wag daw ho muna mag-washing machine. Tapos Ganun ba? kapag daw ho kayo magpapalansya. Paano kung marami yung... Ayun na nga, yun na mahirap no? Kumbaga naipon, lalo na kung Or nagtatrabaho. magpalaban na lang ho kayo. Maring Didagdag pwede na naman bayarin niya. dagdag bayarin. So, Yun nga. ay ilalagay pagdating sa ganyan. Doon naman sa sa iba pang appliances ho natin, kagaya ho sa refrigerator, kapag hindi naman ho punong-puno yung inyo pong refrigerator, ilagay lang ho natin sa gitna. Imedya lang ho natin yung Oo, wag ho nating isasagat. Itodo. Wag hong itotodo ha. Kasi wala namang... Kung wala naman din hong masyadong laman. Yan. Oo, kapag talagang maraming laman, Hindi, okay talagang lang. kailangan ho talagang itaas ho ninyo yung temperatura ho ng inyo pong mga refrigerator. Speaking of power supply, inanunsyo naman ng Meralco na posible silang magpatupad ng manual load dropping o rotational power interruptions. Ready nyo na rin po yung inyo pong mga rechargeable na mga electric fan, yung mga power banks po ninyo, i-ready nyo na ho yan. Sa gitna pa rin ito ng sunod-sunod na deklarasyon ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grid. Wag lang ho kayo matataon talaga ho ng tanghali kapag nagkaroon ho ng power outage sa tanghali. Ako, mas matindi yun. Diyos ko, maraming masusunog. Literal ho na masusunog po ang balat. Napakainit po niyan. Dahil dyan, ay muling umapila ang Meralco sa mga commercial at industrial customer, maging sa mga household customers na bawasan ang konsumo ng kuryente upang maibsan ang patuloy na pagnipis ng supply nito. Samantala, tiniyak naman ng power distributor na mananatili silang nakaantabay upang bantayan at magbigay ng update kaugnay sa power supply. Mamaya, subukan po natin makakuha po ng makabulabog po ng isa pong personalidad, kaugnay po dyan po sa issue po na yan po power supply. Arangkada Balita! Pinagpapaliwanag at pinapanagot ni Senador Francis Cheese Escudero ang mga GenCos o power generation companies sa biglaang tigil operasyon. Ito naman ay sa gitna ng sunod-sunod na pagsasailalim sa red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grid, gayon din sa maging sa Mindanao grid. Ayon kay Senador Escudero, dapat gamitin ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang kanilang oversight power sa mga GenCos. Dagdag pa ng Senador, ang DOE at ERC ang dapat mag-obliga sa mga naturang kumpanya na tumupad sa kanilang mga nakatakdang tigil operasyon. Arangkada Balita! Malaki naman ang may tutulong ng dalawang magkaiwalay na onshore wind project upang maiwasan ang pagnipis ng supply ng kuryente sa bansa. Ito ang binigyang diin ng Department of Energy kasunod na rin ang pagsisimula ngayong taon ng malalaking proyekto. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, aabot sa 440 megawatts ang may daragdag para makapag-supply sa mga lalawigan sa Luzon at Visayas na nakararanas ng pagnipis ng reserbang kuryente sa oras nga po ng umarangkada. Ito pong sa oras na mag-operate na po itong proyektong ito. Anya, plano rin ang nabanggit na proyekto na i-develop ang indigenous at renewable energy sources ng bansa. Isasagawa naman sa huling bahagi ng taon ang unang offshore wind project sa Cagayan na may kapasidad na 100 megawatts habang ang nalalabing 340 megawatts ay sa bahagi ng Panaon Wind Projects sa Panaon Island sa Leyte. Arangkada Balita!
Posible naman daw pumasok o mabuo ang 1 hanggang 2 tropical cyclone sa loob ng area of responsibility ng bansa sa susunod na buwan. Ito naman ang inanunsyo ng Pag-asa dahil wala pa nitong bagyo na nabuo sa loob ng PAR simula nang pumasok ang 2024. Nilinaw ng Pag-asa na mababa ang posibilidad na makapasok ang isang tropical cyclone sa PAR hanggang sa katapusan ng Abril at unang linggo ng Mayo. Arangkada Balita! 38 lugar naman sa bansa ang inaasang makararanas ng mapanganib na heat index ngayon pong araw. So babala po ito. Babala sa ating lahat ito. Babala po ito para sa ating lahat. Lalo po Ingat po tayong lahat. Sa mga may trabaho po sa labas ng bahay, yung mga traffic enforcer, kahit mga police, tayo rin, ano? Yung mga field workers. Mga field workers, mga reporters din natin, of course. Batay sa pagdaya ng Pag-asa, posibleng maitala ang ang tindi naman nito, 47 degrees Celsius na heat index sa Sangli Point sa Cavite, habang 46 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. Kahapon, sa Science City Garden sa QC, umabot sa 48 degrees Celsius. Ay, mas matindi pala yung heat index. So, nasa 40 degrees Celsius. Above 40 na po yung mga heat index. Hindi lamang ho doon sa mga binabanggito natin kanina. Inaasahan na mga abot sa 45 degrees Celsius ang mararamdamang init factor sa NAIA, Pasay City, Cubi Point, Subic Bay, Olongapo, San Jose Occidental, Mindoro, sa may Aborlan, Palawan at Roas City sa Capiz. Samantala, posible namang maitala ang 28 degrees Celsius na pinakamababang heat index ngayong araw sa Baguio City at La Trinidad, Benguet. Arangkada Balita! Sumirit na sa mahigit 100 ang bilang ng mga lugar sa bansa na nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino o matinding tagtuyot. Sinabi ni Task Force El Nino spokesman at PCO Assistant Secretary Joey Villarama na batay sa datos ng Office of Civil Defense, may kabuuang 103 na ang mga syudad at munisipalidad ang nasa state of calamity. Karamihan sa mga ito ay nasa 5 probinsya tulad ng karamihan sa mga ito ay kinabibilangan ng 5 probinsya tulad ng Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan at Maguindanao del Sur. Bukod dito, sumampa na rin sa 2.1 milyon ang bilang ng mga apektadong individual, partikular na ang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Tiniyak naman ni Secretary Villarama ni Asek Villarama na patuloy na bibigyan ng ayuda ang mga apektado tulad ng cash assistance, rice subsidy, fuel assistance at family food packs. Arangkada Balita! Linawin lamang po natin sa Binang Pag-asa ho dito, 46 degrees Celsius pala kahapon ng heat index sa Yan ang pinakamataas? Sa NAIA, ito, NAIA Pasay. Sa Science City Garden, sa Quezon City, 42 degrees Celsius. Yung 48 degrees Celsius po ay sa Sangli, Cavite. 48? Tama ba ito? Pag-asa, liliit ng... yun. Ito. Nakita ko na 48 degrees Celsius, Sangli Point, Cavite. Kahapon po ito. 40, antindi pala, no? So, sa ibang lugar naman, kahapon sa Quezon City, bandang Commonwealth, bandang hapon, nakaranas po ng tikatik yung atin pong mga kababayan dyan sa... Nakatulong ba para ma-refresh ng bahagya? Naibsan ba ang inyong nararamdamang init po kahapon? Umaasa po tayo po ay nananalangin na kahit paano. Maawa po ang poong may kapal. Tayo po ay bigyan po ng kahit kaunting ulan. Speaking of init ho ng panahon, matindi po ang init po ng panahon na nararanasan dyan po sa Occidental Mindoro. Apektado na po ang sektor ng agrikultura. Diyan po sa lalawigan na yan at isa pong magsasaka. Uy, nakakalungkot na balita sa nasabing lalawigan. Kinonfirm na yan ni Vice sa interview mo kahapon. Na ito, Vice Governor. Tayag. At isa nga pong magsasaka diyan sa San Jose, Occidental Mindoro ang nagpatiwakal dahil sa matinding pagkalugi matapos tamaan ng El Nino phenomenon ang kanya pong mga pananim.
Ilang ektarya kaya yan? Ikinuwento ni Vice Governor Diana Tayag sa DWIC na dumating sa punto, humantong pa sa panghihingi ng tubig ang magsisibuyas sa kanyang mga kapitbahay upang maisalba ang kanyang mga pananim. Idinagdag pa ng Vice Gobernador na umutang pa ang magsasaka. Lahat na ginawa niya. Yung kanyang puhunan, inutang ho niya upang makapagtanim ng sibuyas. Gayunman, wala namang eksaktong binigay si VG Tayag kung ilang ektarya nga po, gaano po kalawak o kalaki yung ikinalugi nitong magsisibuyas na ito. Arangkada Balita! Atin po pakinggan si Vice Governor Tayag. Unang beses niyang nagtanim, tapos dumating siya sa punto na nangingihingi na siya ng tubig sa mga kapitbahay niya para maisalba yung kanyang bukid. Itong, siyempre, mga kapitbahay na uuna hong patubigan ang sarili naman nilang mga bukid rin dahil natutuyot na rin. Malaking pagkalugi ang inabot niya. Unang beses niyang pagtatanim, nagpatiwakal ho. Na-depress siguro, hindi niya kinaya yung malaki-laki rin ho siguro kasi nangutang sa bangko at nag-invest doon sa kanya pananim. Tapos, syempre kami ho dito, wala namang ibang pinagkakakitaan ang aming mga kababayan. Samantala, nanawagan naman si Tayag sa pamahalaan na bigyang aksyon o aksyonan na ang krisis sa kuryente dahil sa dagdag pasanin ito sa mga residente sa Oxy. Namin maisabi na rin sa Pangulo na talagang ang isa pang nagpapahirap sa amin ay itong krisis namin sa kuryente. At isabi niya kasi ito daw ay problema ng buong bansa at ang solusyon ay kung sino yung may excess ay i-share sa iba. Kaya lang kami nga ho ay nasa isla at hindi pa kami konektado sa main grid. So yun ang problema namin. So kailangan talaga makaalis ho kami sa monopolya doon sa pangit na sitwasyon namin na iisang power provider na pag siya ay nagsara ay kami ho ay nagba-brown out. Yan po ang tinig ni Vice Governor Diana Apigo Tayag, ang Vice-Gobernador po ng Occidental Mindoro sa eksklusibong panayam ng DWIC. Arangkada Balita! At dahil pa rin sa mainit na panahon, suspendido pa ang face-to-face classes sa ilang paaralan ngayong araw na ito sa Caloocan City at Pasig City, gayon din sa lungsod ng Maynila. Wala pong pasok ang mga kinder hanggang senior high school students, gayon din sa University of the East, Caloocan at UE Manila. Asynchronous o alternative learning modalities naman ang ipatutupad sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ngayong araw na ito hanggang bukas sa Paranaque City, Pasay City, Malabon City, Las Piñas City, Navotas City, Maynila at General Trias Cavite. Sa Maynila po, no, sa amin sa lungsod ng Maynila, nakadepende dun sa mga eskwelahan, lalo kung private school pala, kung papasok face-to-face o hindi. Pero normally kasi, yung ibang private school, pag Friday talaga, sila po ay naka-online class. So, hindi naman maapektuhan yung kanilang Friday class. Doon lang sa ibang mga paaralan dyan sa lungsod ng Maynila. Matindi kasi talaga init sobra. Samantala, pinatupad naman ng DepEd Schools Division Dinagat Islands ang bagong schedule sa mga paaralan sa lalawigan kung saan ang morning shift ay magsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Naku, kainitan din ito. Habang ang afternoon shift naman ay mula alas 2 ng hapon, mas mainit ito. Hanggang alas 6 ng gabi, pambira. Batay po sa datos, konting tiis lang po mga kababayan, ha? Konting tiis lang po. Batay sa datos ng Department of Education, may higit 6,000 paaralan sa bansa ang nagsuspende na ng face-to-face classes kahapon dahil nga sa mainit na panahon. Arangkada Balita! Speaking of mainit pa rin pong panahon, eto nasunog na parking lot sa NAIA Terminal 3 pansamantalang itinigil ang operasyon. Pagulat buhat kay Patrol 45, Raul Espera. Pansamantalang itinigil ng Manila International Airport Authority ang pag-ooperate ng Philippine Skylanders Incorporated o PSI sa pribadong parking area sa NAIA Terminal 3 matapos masunog ang 20 sasakyan dahil sa grass fire na naganap nung Lunes ng tanghali.
Sangayon kay Airport General Manager Eric Ines, ito'y matapos na hilingin ng Bureau of Fire Protection na kailangan pa nila ng konting panahon para tapusin ang kanilang inventaryo at investigasyon. Gayunpaman, sinabi ni GM Eric Ines na binigyan na nila ng impormasyon o notification ang Philippine Skylander Incorporated o PSI upang itigil muna ang kanilang operasyon habang sinasagawa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, kuha naman tayo ng latest mula sa ating Metro Patrol reporters. O kuha tayo ng sitwasyon dyan sa Navotas Cognay dito sa kanilang klase. Kay oyatid ni Mama Beth Samson ang report. Mama Beth, good morning. Kamusta na? Super init. Madaling Oo nga. araw pa lang init na po. Good morning sa inyo Good lahat. morning. Matulog. Oo. Ingat-ingat tayo ha, Mama Beth. O anong kamusta dyan Yes sa po. Navotas? Yes po, agad na nagpalabas kahapon ng anunsyo ng lokal na pamahalang Navotas hinggil sa kanselasyon ng klase sa lungsod dahil sa tindi ng init ng panahon. Ayon kay City Mayor John Ray Chanco, mananatiling kanselado ang in-person classes ngayong araw, April 25 hanggang bukas, April 26 sa lahat ng antas, preschool at college, sa public at private schools sa lungsod. Ito ay kaugnay ng 43 to 46 degrees Celsius na heat index sa nasabing mga araw ayon sa tala ng Pag-asa. Payo ng alkalde sa lahat na dobleng ingat at iwasan ng lumabas kung hindi rin lang mahalaga nang hindi mabilad sa init ng araw. Ugaliin din niya na uminom palagi ng maraming tubig upang labanan ang dehydration. Pinayuhan din ng mga senior citizens na mag-ingat sa kalusugan sa nilang nabanggit na heat index upang makaiwas sa heat stroke. Huwag nang gumala, inumin ang maintenance medicines at damihan ang pag-inom ng tubig. Dagdag pa ng alkalde na bantayan din ng mga magulang ang mga anak na manatili sa bahay at huwag lang gumala na makaiwas din sa mga napapanahong sakit. Ito ay bahagi pa rin ng asikasong all the way ng Navotas, panahon ng ngayong tag-init. Metro Patrol Beth Samson, para sa himpilan nito ng lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Natatagat naman tayo ng pag-ulat buhat sa probinsya. Ihatid yan mula Ilocania ni Manong Ronald Idol Capset Domingo. Sa unang araw ng panunumbalik ng Baitin Sunday Market, sa harap ng Kapitolyo Provincial, ay abot sa 200,000 piso ang naibenta ng mga kalakok. Ito ang inahayag ni Mrs. Elma Gabriela, pinuno ng Micro, Small and Medium Enterprises Office ng Pamahalaan Panlalawigan ng Ilocos Norte. Ayon sa kanya, karamihan sa mga bumili o nagbigay ng suporta sa mga produkto ng lalawigan ay umalis kaagad pagkatapos nilang makuha ang pagbili. Kaugnay nito, sinabi niya na walang umpukan ng mga mamamayan na nagbigay ng suporta para sa kaganapan. Ang kaganapan ay gaganapin tuwing linggo ng hapon sa harap ng Kapitolyo Provincial. Umaasa si Ginang Gabriel na pati ang unang araw ng panunumbalik ng bumili sa Sunday Market sa harap ng Kapitolyo ay napunta rin ang mga sumusunod na mga araw. 28 aniya ang Micro, Small and Medium Enterprises ang nakibahagi sa nasabing Sunday Market. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Magbabalik po mga kaibigan ng ilang bas sa mga malalaki at mainit na mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita. Makalipas naman po yan ng ilang paalala. At ang oras, time check, 5:27 na ng umaga. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Ay, tatapaw tayo ng ilang papag-ulat buhat sa labas ng impilan. Police report. Nagbabalik si Alec Beth Samson mula Kamanaba. Naharap sa kasong paglabag sa Section 32 of RA 10591 ang sinasabing miyembro ng Dacalias Criminal Gang nang maaresto ng Caloocan PNP kahapon. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang suspect na si alias Tangkad, 43 ng Caloocan City. Sa
Sa ulat, 1:30 ng madaling araw nang makorner ang suspect sa Phase 12, Riverside Barangay 188 ng mga operatiba ng Intelligence Section sa tulong ng Northern NCR Maritime Police Station, SAF at iba pa sa ikinasang entrapment operation at sa ginawang buy-bust operation sa ilalim ng SACLEO ang Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation. Nakumpiska sa kanyang posesyon ang isang caliber 38, may 2 live ammunition para sa nasabing baril at buy-bust money. Isasalang ngayong araw sa inquest proceedings ang suspect sa Caloocan City Prosecutor's Office. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, ito, pag-usapan na po natin ang supply po ng kuryente. Ngayon pong araw na ito, talagang mainit po at hopefully, wag naman na sanang magkaroon pa ng mga brownout. Yung mga, aberya, yung pagpalya. mga aberya ho na yan. Talagang napakainit ho talaga. At papasukin na po natin, miyembro po ito ng House Committee on Energy at syempre, siya rin po ang pangunahin po nagsusulog din po ng nuclear energy sa ating pong bansa. Ang mula po sa ikalawang distrito ng Pangasinan, si Congressman Mark Coangco. Kong, welcome po muli sa DWIZ LU23. Good morning po, Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Yeah, good morning, Drew, opo, si and, Drew po ito at si Miss Judith Estrada Larino. and Judith. Good morning po sa inyong lahat ng inyong panauhin. Opo. Kong, at batid namin talagang matindi po ang problema po natin sa power supply. Bago tayo magtungo doon po sa inyong pong pangunahing sinusulong bilang advokasya, yung nuclear power. Dito ho muna tayo. Yaman din lamang kayo po ay miyembro po ng House Energy Committee, majority member po. Ito hong kaliwat kanan pong red at yellow alert status dito po sa ating pong bansa sa Luzon, Visayas, pati Mindanao, meron na rin pong yellow grid. Anong reaksyon nyo po rito at napapadalas na dahil tama ba mag-iisang buwan na o magtatatlong linggo na halos. itong Every week, every day. nararanasan natin, Kong. Ano hong reaksyon nyo rito? Ito po ay bunga ng kakulangan ng EPIRA law, no? At saka kakulangan ng bahagi na dapat magampanan ng pribadong sektor na hindi po nila na itayo ang mga plantang dapat na itayo na para magkaroon po tayo ng sapat na reserve capacity. So, yan po ang depekto ng EPIRA kapag po ang namumuhunan ay natatakot mamuhunan at itayo yung planta, walang kakayahan ang gobyerno na sila ang magtayo. So, restricted po ang gobyerno. No, bawal mamuhunan sa ganyan. So kaya ganito. So ang lahat po ng administrasyon hanggang ngayon nag-fail po kasi yung gagawin ng Marcos administration, ang epekto niyan next administration. So ang nag-fail po dito yung nauna kay Presidente BBM. Nagkumapos ang kanilang naitayong mga planta. Okay. Yes. Sa makatwid, Kong, kailangan pa ho natin magdagdag pa ng mga planta. Kasi capacity. lumalaki po tayo, dumadami ang tao, siyempre lumalaki ang konsumo, right. Lumalaki ang ekonomiya, lumalaki ang gamit ng kuryente. Yes. Kung hindi mo dagdagan ng planta, talagang kapos. Common sense yun dapat, ano? Yes po. Opo. Aside from that, kung sa palagay mo, of course, ito ay talagang pangunahing cargo ito ng Department of Energy. And of course, meron din pong sabihin natin, yung iba pang mga ahensya or sabihin natin, distributor. Sino ho ba ang dapat talaga ho na magpatiuna ho rito aside from Department of Energy? Ang ating sistema mali. Okay. Kasi naniniwala tayo noon na ang free enterprise is infallible, hindi nagkakamali. Ito ang perfect example na nagkakamali kasi bakit? Pinabayaan natin ang free market na mag-decide na kung ano yung matatayong planta. Siyempre, yung tao
gustong siguraduhin nakikita sila. So, kung hindi sigurado, hindi mamumuhunan. So, yun po. Ngayon, shortage tayo ng capacity. Yeah. So, kung walang planta, paano maglilikha ng kuryente? So, ang dapat pong masunod, yung projection ng gobyerno, kasi may mathematical formula naman yan, no? Ilang porsyento ng total capacity mo dapat reserve. Yeah. So, kung wala po yun at umabot na sa takdang petsa na dapat, meron nang nag-decide na mag-invest. Pag wala pa yon, dapat payagan ng gobyerno na magtayo para kahit walang magtayong pribado, may tatayo. Okay. Yes. So, yung po, kaya kailangan baguhin ang pag-iisip nitong EPIRA. Dapat maamendahan ang EPIRA. So, yun po, yun ang isang iniisip po namin dito sa bagong panukala na pangatlong panukala sa nuclear, yung Nuclear Incentives Act, no? Iniisip po namin na lagyan po ito ng policy ng gaano kalaki ang nuclear by 2045. Yung capacity. Yes, ang naisip ko po is minimum of 16,000 megawatts hanggang 32,000 megawatts. Okay. Kasi sabi ni NEDA, dapat dumoble ang ating capacity by 2040. Opo. Hanggang triple. Okay? Lumalaki po tayo eh. So kung 16,000, kasi 22,000 po tayo ngayon. Pag doble, magiging 44,000. Pag triple, 66,000. So meron po tayo po ngayon ay 60% imported coal. Napakamahal po niyan. Yeah. At 20% gas. So 80% gas. po ng ating kuryente ay fossil fuel. Na magiging imported na rin yung gas dahil paubos na si Madam Paya. May LNG na. Exactly po. Mas mahal pa yan sa coal. Diba? So, pamahal ang ating kuryente. So, yung 80% na yan, that is around 16,500 megawatts. Okay. So, pag 16,000 megawatts by 2045, hindi natin gagalawin yung existing coal and gas, marami pa rin espasyo for wind and solar. So kaya yun ang ginamit ko pong numero. Si DOE po, masyadong maliit ang kanilang ambisyon sa nuclear. Yung projection nila maliit 1,000 o 2,000 lang yata, no? So kung ganun lang po, hindi po tayo papansinin ng mga supplier. Hindi po tayo papansinin ng mga investor na magpapatayo ng nuclear plant. Kaya, yan po ang aking naiisip na ilagay na policy. Oo. So, ano nang standing niyang panukalan yung yan na Kong? Nasa advanced stage of drafting na po yan. No? So, ifa-file po namin yan bago matapos itong pagbalik po namin after the break. May 4 na linggo pa kaming session eh. So, ipa-file ko na yan. Sa Lunes po, balik na kayo, di ho ba? Yes. So, siguro second week or third week, ipa-file ko na po yan. Okay. Ngayon, 2 na po ang aming panukala na naipasa na sa Kamara. No? Nasa Senado na po. Isa nung Nobyembre, yung Nuclear Regulatory Act, yung nagtatatag ng PhilAttom, yung ating nuclear regulator, at yung nung Pebrero, isa pa yung Nuclear Liability Law. Nasa Senado na rin. Malaki po ang boto natin dyan, no? Yung isa 210, yung isa 267. Opo. Ang mga kumontra 7 at 6 lang, no? So talagang suportado 'yan. Ngayon, nandun na sa Senado, may mga senador na sumusuporta. Ito pang DOE, ito pa ang parang gusto nilang bagalan to. Ang dami nilang gustong baguhin. Na hindi naman, sa aking opinion, hindi naman tama. No? Number 1, yung gusto nila i-merge yung bill.
meron kaming rule sa Bakit daw? legislatura. One topic, one bill. Gusto nila i-merge yung bill. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit. No? And then gusto nilang alisin yung independence ng regulator. Gusto nilang ilagay sa ilalim ng isang ahensya. May advisory committee. Opo. Bawal po yun ayon sa mga prinsipyo ng IAEA. Okay. So, magiging labag tayo sa international standard. Hindi ko alam sino ang nag-a-advise dito sa DOE. No? Hindi naman sila nag-attend ng mga imbitado sila sa lahat ng session, ng hearing ng House. Hindi po sila dumating, no? Mga junior ang pinadadalan nila, hindi naman makadesisyon. Tapos yung workshop ng IAEA ng 3 araw dito sa Pilipinas, ganun din, hindi sila nag-attend yung mga top na tao sila. Ang dumating, hindi naman makadesisyon. Okay. Opo. Kung last time pumunta si Pangulong Bongbong Marcos, I don't know kung kasama ka ba doon sa US visit niya. Hindi po ako kasama. Hindi kayo kasama. Though, may mga nakausap po siya na mga investor interesado po sa nuclear energy po sa ating pong bansa. Ano ho ang status po nun, Kong? Baka meron ho kayong info? Unang-una po ang microreactors, kahit sa Amerika, wala pa po yan na tumatakbo na. So under development po yan. So wala pa po yung USNRC, Nuclear Regulatory Commission, certification na pwede yan. No? So proseso po yun. So tignan po natin gaano katagal po yan. Ngayon, ayon doon sa panukala namin doon sa regulator, yung advanced reactor, kasi advanced reactor po yung nakita ni Presidente, yung advanced reactor, hindi maaaring i-certify ng Philippine regulator hanggang walang 2 taon na walang problemang pag-andar doon sa vendor country of origin. Bakit po namin ginawa yan? Ayaw po namin na ang Pilipinas ay maging guinea pig ng kahit anong experiment teknolohiya. na naman tayo, ganun. Yes, ayaw namin po yon. Ngunit, meron po kaming provision doon na kung sasabihin ng regulator natin na ligtas yan at naiisip ng Presidente na talagang key technology yan para sa atin, pwede niyang i-override yung 2-year requirement. So kung magkaroon na ng certification doon sa vendor country of origin, pwede na rin niyang bigyan kasama ng ba dyan, exemption. Kong, yung mga modular? Hindi po. Ang modular, pwede ang pwedeng aprubahan agad ng ating regulator is lahat ng water reactor. Meron pong small modular reactor na water reactor. So kung water reactor, agad-agad kasi 60 years experience na po ang mundo sa mga water reactor. Kaya walang bago dyan. Alam po natin kung ano yan. Okay. Yes, so that's not a problem. Ngunit gusto ko pong sanang makomento na ang DOE po ay sa aking palagay, opinion ko po, hindi ina-advise ang Presidente ng tama. Kasi po, ang large reactors, kailangan po natin yan kung gusto nating bumaba ang presyo ng kuryente. Lalong-lalo na sa Luzon grid. Alam mo, 60 ang reactor na kinoconstruct ngayon sa mundo. Lahat po yan malalaking water reactor. Di ko maintindihan bakit SMR na lang tayo. Tama ang SMR sa maliliit na bahagi ng ating grid, Visayas, Mindanao. Sure, fine, let's use SMRs. But for the major part of our grid, which is Luzon, na napapagitna ang Metro Manila, nandiyan po nangyayari ang 70% ng ating ekonomiya. At doon po ginagamit ang maraming kuryente. So dapat mapaligiran yan ng malalaking nuclear plant. Alright.
Sige. Okay. Yes. Last na lang, Kong Mark, how confident are you po na makalusot itong, sana makalusot agad kung Achievable. makakatulong, Achievable ba? Dahil syempre Well, palala ang sitwasyon na Kong, Kung di ba? hindi ito komplikahin ng ating DOE, biro mo, DOE mismo ang nagpapatagal nito. Ang dami pong senador na suportado ito. Si Chairman Cayetano, si Alan, at saka si Cheese, Opo. si Grace, si Cynthia, si Grace po, si Cynthia Villar, at marami pang iba ang sumusuporta dito. Ang kagustuhan lang ng DOE na pakomplikahin ito, gusto nilang makialam kasi, ayon sa IAEA, dapat independent. Walang nakikialam doon sa regulator. So, yun po ang aking, sana papasa po ito bago mag-SONA. Ayun. Oo. Di ba? Ilang buwan na lang Sana, yan. no? Posible po. Sana Kung sa hindi SONA. makikialam si DOE, papasa po ito. Alright. Anong gagawin natin kung sa mga taga-DOE ba? Reklamo nyo. Yugin po natin sila. Tama na kayo. Ilang dekada na kayong nagtatry, puro kayo palpak. 37 years na mula nung tinalikuran natin itong nuclear sa Bataan, hanggang ngayon wala naman kayong nagawang iba. Ito na lang ang dapat subukan na hindi pa nasusubukan na matagumpay naman sa ibang bansa. Alright. So, yun. Sige po, aasahan po namin yan, Kong Mark. Sa pagbabalik Hindi pa po kami ninyo naka-update. sa Lunes. Dahil balik trabaho na po kayo, hopefully. Yes. Antabayanan po namin yung mga update. Buong break po, walang kaming ginawa kundi pag-usapan itong Incentives Act. Alright. Sige po. Kong Mark, marami pong salamat. Asahan po namin yan. Abangan po namin yan. Maganda pong umaga, Kong Mark. Marami pong salamat sa inyo. Ingat po kayo. Salamat po. Yan po, si Congressman Mark Cojuangco, ang kinatawan mula sa ikalawang distrito ng Pangasinan. Miyembro rin po siya ng majority ng House Committee on Energy at chairman naman ng Nuclear Energy Committee. Diyan po yan sa Kamara. Muli po magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. O yung mga nagmamami, mga kumakain po ng mami, 8 minuto na lang bago sumapit ang ganap na alas 6. Ilang pa mga pahabol na balita, tumaas ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Ito ang kinumpirma ng infectious disease expert Dr. Edsel Salvana kung saan umabot na sa mahigit 6% ang inakyat ang mga kaso ng HIV sa bansa. Anya, mahigit 50 kada araw ang nakakasakit noong nakaraang taon kumpara sa isang kaso ng HIV na naitatala sa bawat araw sa nakalipas na 15 taon. Itinagdag pa ni Salvana na hindi pa kabilang dito ang mga taong hindi pa batid o hindi pa nila alam na mayroon silang HIV. Arangkada Balita! Balikan natin mga kaibigan ang ilang pa sa mga report natin ng ating DWIC Patrols. 42 degrees hanggang 47 degrees Celsius na heat index. Nako ha, posibleng maranasan sa 38, pataas ng pataas ha. 38 lugar sa bansa. Alamin po natin ang kabuang report. Hati ni Patrol 30, Jelly Mendez. Posibleng maranasan sa 38 lugar sa bansa ang 42 degrees Celsius hanggang 47 degrees Celsius na heat index. Batay ito sa forecast ng Pag-asa Weather Bureau na ang Baguio City at BSU La Trinidad sa Benguet ang may pinakamataas na antas ng temperatura na aabot sa 28 degrees Celsius. Habang ang Sangli Point sa Cavite naman ang inaasahang makapagtatala ng pinakamataas na heat index na aabot sa 47 degrees Celsius at ang Dagupan City, Pangasinan na aabot naman sa 46 degrees Celsius na heat index. Mula sa 38 lugar sa bansa, 5 ang makararanas ng 45 degrees Celsius, 3 ang makapagtatala ng 44 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa 9 na lugar, habang 12 naman ang may 42 degrees Celsius na heat index. Ang heat index ay ang mainit na temperaturang nararamdaman ng isang tao
na kaiba sa aktwal na temperatura ng hangin. Ayon sa Pag-asa, itinuturing na danger level ang 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na heat index na posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion o heat stroke kung patuloy ang pagkaka-expose sa init ng araw. Inirekomenda rin ng Pag-asa ang limitadong outdoor activities, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit upang maibsan ang epekto ng matinding init ng panahon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Thursday, ngayon pong Abril 25, taon 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Taloy 23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At syempre, pagkatapos naman po niyan, panibagong bugso ng balitaan kasama si Johnny Bañez sa pamamagitan ng Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at